Ako si Ramona Pecson, nais ko pong ibahagi ang aking testimony sa kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Ako po ay dumadalo sa God's Beloved Church ng 8 buwan na. Tinanggap ko ang Panginoong Jesus bilang aking sariling Panginoon at tagapagligtas noong February 15, 2025. Ang aking cell leader ay si Megan Lapan at ang aking P12 ay si Shira Sula. Dati na rin po akong nagsaserve sa Diyos sa isang simbahan. Alam ko po at naniniwala ako na nag-i-exist si Lord. Every Sunday ako po ay nagsisimba at ako rin po ay nagdarasal. Pagkatapos ko po ng kolehiyo, nakahanap agad ako ng trabaho kaya nakatulong po agad ako sa aking mga magulang. Nagsimula ko na pong planuhin ang aking buhay na dapat sa edad na ganito ako ay may sasakyan o bahay na. Dapat sa edad na 26, ako ay nakapag-asawa na at magbubuo na ng pamilya na may sapat na ipon. Pero sa edad na 26, ako ay dumaan sa matinding depresyon. May mga taong nanakit sa akin at nagloko na itinuring kong pamilya. Hindi ko lubos akalain na manggagaling pa ito sa mga taong aking pinagkatiwalaan. Pagkatapos ay nagsunod-sunod na ang pagsubok sa aking buhay. Nawalan ako ng trabaho, nahinto ako sa pagnenegosyo, naubos ang aking ipon, at ako'y nagkautang pa dahil kailangan kong gustusan ang aking sariling pangangailangan. Hindi ko alam kung saan o paano ulit ako mag-uumpisa. Doon ko biglang kinwestiyon si Lord, bakit sa kabila ng kabutihang loob na meron ako, bakit kailangan akong makaranas nito? Kaya sinubukan kong tapusin ang aking buhay na sa buong akala ko ay hindi na ako makakausad pa. Nagsimula akong magdasal at hindi ako nagdalawang isip na humingi ng tulong sa Panginoong Diyos. Naramdaman ko ang presensya ng Diyos sa mga panahon na yon. Pagkalipas ng 1 buwan ay nakahanap agad ako ng trabaho. Hindi man ganon kabilis ang usad ko, nagtitiwala pa rin ako sa plano ng Panginoon. Hanggang sa may mga taong nakilala ko na naging daan para lalo akong mapalapit sa Diyos. Nagumpisa akong dumalo sa worship service ng GBC. Nainganyo din po akong dumalo sa 2 days retreat encounter with God. Naging napaka-meaningful nito sa aking buhay, lalo na po nung time na hindi ko na kaya at isinuko ko na po sa Diyos ang lahat ng aking pinagdadaanan. Hinayaan ko na siyang manguna at magplano sa buhay ko. Natutunan ko pong magpatawad at mag-surrender kay Lord. Napakagaan po sa pakiramdam dahil pinalaya ako ng Diyos sa lahat ng mga ito. Natanging siya lamang po ang makakagawa. Napakaraming binabago sa akin ng Diyos sa araw-araw. May mga pagsubok pa rin dumarating, pero alam ko na nandyan si Lord para gabayan at samahan akong humarap sa hamon ng buhay. At yung mga pagsubok na to ay sa tulong ng Diyos ay aking napagtatagumpayan at nagkakaroon pa ng magagandang resulta sa buhay ko. Ako po ngayon ay nagtatrabaho sa isang kumpanya na doble ang sahod kumpara sa dati. Unti-unti na akong nakakaipon at nakakapagsimula. Bukod dito ay maraming blessings pa ang dumating sa buhay ko. Hindi lamang sa pananalapi kundi pati na rin sa mga taong nakapaligid sa akin na naging daan para lalong lumapit sa Diyos. Ako po ay kasalukuyang nasa School of Leaders Training. Ang dami pong itinuro sa akin ng Diyos, lalo na po kung paano mag-share ng Word of God sa ibang tao upang lumalim pa ang pagkakakilala nila kay Lord. Gusto ko rin pong makasama sa paglilingkod sa Diyos ang aking pamilya, kaya lagi ko po silang sinasama sa panalangin. Sa biyaya po ng Diyos ay nakasama ko na po sa church worship service ang aking bunsong kapatid at pamangkin. Sobrang saya po sa pakiramdam na nakakasama ko na po sila. Ako rin po ay dumadalo sa cell group ni Ate May Canlapan. Ipinapanalangin ko po na ako'y magpatuloy pa para lalo ko pong makilala si Lord. Napakalaking blessing po ni God sa aking buhay, sa aking cell leader at maging sa buong pamilya niya. Sila po ang ginamit ni Lord bilang instrumento para lalo ko pang makilala ang Panginoong Jesus. Maging ang kanilang pamilya ay nakakatanggap ng maraming blessings. Nakabili po sila ng motorsiklo, nakapagpundar po ng maliit na investment at nagkaroon po ng dagdag na kita para sa pang-araw-araw. Sobrang saya ko po sa paglilingkod ko sa Diyos kasi alam ko na sa kabila ng lahat ng aking pinagdadaan ng pagsubok sa buhay, pamilya, trabaho at relasyon ay si Lord ang laging magbibigay ng solusyon. Siya ay kasama ko at nangakong hindi niya ako iiwan. Naniniwala po ako na ako'y may buhay na walang hanggan at lugar sa langit dahil lubos akong naniniwala
at nagtitiwala sa Panginoong Jesus. Ako'y excited na dumating na si Lord. Simula nang dumalo ko sa GBC, lalo akong natutong magtiwala. Sabi nga sa Bible, Roma chapter 8 verse 18, para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi may hahambing sa kaluwalhatiang ipapahayag sa atin balang. Sobrang nagagalak ako na ang buhay ko po ay nakaugnay na sa Panginoong Jesus. Mas lumalim ang aking relasyon at pag-ibig sa Kanya. Ang lahat ng ito ay naayon sa Kanyang pamamaraan. His will, not mine. Muli, ako po si Ramona Pecson. Sa Diyos ang lahat ng pupuri.